Mga fighter jets i-deploy sa Palawan upang protektahan ang teritoryo at airspace ng bansa. Ang balitang ito mula sa channel ni John Reps. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni John Reps. Nandiyan sa ibaba ang full video link para sa mga latest news update. Hindi po kakalimutan i-subscribe ang kanyang channel at kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin ito. Alamin natin ang balitang ito. Let's go! Sa pinakahuling resupply mission, kahit na mayroong nasaktan o nagka-minor injury sa mission, hindi pa rin daw dapat agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa MDT o Mutual Defense Treaty. Kaya bilang paghahanda ng Pilipinas, itatalaga o ide-deploy nito ang kanilang mga fighter jets sa Palawan. Nanawagan si Chinese President Xi Jinping sa Chinese People's Liberation Army nito na maghanda para sa posibleng gulo sa South China Sea na kakaharapin ng mga militar nito. Sinabi yan ni Xi Jinping sa kanyang annual parliament meeting kasama ang mga delegado ng People's Liberation Army. At dahil dyan, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines sa pasilidad ng Pilipinas para maprotektahan o madepensahan ang teritoryo ng bansa, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas laban sa mga banta ng China. Giit ni Teodoro na ginagawa naman lahat ng Armed Forces of the Philippines para mapaigting ang mga paghahanda ng Pilipinas laban sa panggigipit ng China sa karapatan ng mga Pilipino sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Anya, Kaya lang, kulang na kulang kasi talaga tayo, no? Lalong-lalo na sa mga barko, no, na magpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Diba? Alam naman natin, no, yung kakulangan ng Pilipinas, diba? pinapatupad na ng hukbong sandatahan ang bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CEDC. Nauna nang sinabi ni Teodoro na ang naturang defense concept ay nakatakdang magpahintulot sa mga militar na tiyaking malaya at mapayapa na makapagsagawa ng exploration upang magamit ang likas na yaman ng bansa ng mga Pilipino, pati na ang mga kumpanya at mga inatasan ng pamahalaan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Masisiguro din dito ang mga karapatan ng Pilipino sa mga lugar na meron tayong jurisdiksyon. Sa pamamagitan din ng CEDC, mabibigyan din ng pahintulot ang bansa na maglagay ng mga military presence sa mga lugar na kinakailangang protektahan o mapreserba na naaayon sa ating konstitusyon. Sa pinakahuling resupply mission, kahit na mayroong mga nasaktan o nagka-minor injury sa mission, hindi pa rin daw dapat agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa MDT o Mutual Defense Treaty. Ayon sa maritime expert na si Professor J. Batombacal, anya, aktibo naman ang MDT hindi lang sa armed conflict kundi pati na rin sa mga operasyon. Pero may obligasyon din ang Pilipinas na huwag palalain ang tensyon. Kaya po ninenervyos lagi ang mga China dun sa West Philippine Sea pag may nakikita silang American aircraft o kaya Navy vessel, dahil alam nila na pwedeng tawagan yon ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Sinabi nga ng Pangulo na it's not the right time. Tama naman po. No? Hindi naman pwede na bawat sugat mo, tatakbo ka na kay Big Brother. No? Anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa? Ano yung tawag doon? Ayan, snowflake. Cry baby. Hindi pwede rin yon. Para sa ating interest din, hindi rin pwede tayong magpakita na parang napakahina natin, tawag doon, yung balat sibuyas. Hindi ko nabasagan tayo ng windshield, ibig sabihin kailangan ng invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Samantala, nais naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtalaga o magdestino ng 2 o 3 sa 12 fighter jets ng Philippine Air Force sa Palawan.
Sinabi ni Speaker Romualdez na mayroon tayong 12 fighter jets sa Basa Air Base sa Pampanga at baka pwedeng idestino ang 2 o 3 sa mga ito para naman makapagpatrolya sa Philippine airspace at iba pang lugar sa paligid ng Palawan. Paliwanag ni Romualdez, hindi naman umano pinoprovoke ang China pero responsibilidad ng Philippine Air Force na magpatrolya sa ating Philippine airspace. Ani Romualdez, you feel secured. Iba rin kasi ang feeling kapag alam mong nasa taas ang kakampi mo. Ipapatawag ng House Leader si AFP Chief of Staff General Romeo Browner pati na ang mga hepe ng Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army sa mga susunod na araw para pag-usapan ang nasabing plano. Sang-ayon naman dito ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos sa plano ni Romualdez. Sinabi naman ng mga grupo ng mga mangingisda mula sa Aburlan, Palawan na nakapagpapalakas ng loob yun pag nandun ang mga eroplanong pagdigma natin. Maging si Palawan District Kong Jose Alvarez ay suportado ang gusto ni Romualdez. At sa survey ng Okta Research, maraming mga Pilipino ang gusto ng mas agresibong aksyon ng militar sa West Philippine Sea. Exactly. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo tungkol dito, kabayan? Noong nagsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig sa bansa, ang pinagsanib puwersa ng Philippine Army Air Corps at ang US Far East Air Force ay siyang naging depensa sa himpapawid ng ating bansa laban sa mapanakop na Hapon. Subalit sa lakas at bilis ng mga fighter jet ng Hapon na kung tawagin ay Zero o ang Mitsubishi A6M laban sa Peashooter fighter planes ng Estados Unidos na pinapalipad ng mga pilotong Pilipino sa bansa, ay naging dehado ang laban ng mga ito sa Hapon. Ilan sa mga naging piloto ng Peashooter fighter planes ay sina Captain Jesus Villamor at Cesar Fernando Maria Tiangco Basa. Sa kabila ng kondisyon na may malaking agwat sa kalidad ng mga fighter plane ng Hapon kumpara sa Pilipino, ay hindi ito naging balakid para ituloy ang misyong ipaglaban ng bansa, bagay na ikinasawi ni Cesar Basa sa nangyaring dogfight ng mga fighter plane. Ang dogfight ay isang malapitang bakbakan sa himpapawid sa pagitan ng mga fighter plane gamit ang malaking kalibre ng baril o gunships sa salitang Ingles. Dahil sa kabayanihang ipinamalas ng mga nabanggit na piloto, ay ipinangalan sa mga ito ang iilang airbase sa ating bansa. Ito ay ang Villamor Air Base, Fernando Air Base at ang Basa Air Base. Dito nakabase ang mga military aircraft natin, especially yung fighter aircraft. We are already on our 75th year because we were established as old as the Philippine Air Force itself in 1947. So diamond year na natin to na napakahaba ng history ng Philippine Air ng Fifth Fighter Wing. Nakapangalan ito kay Cesar Basa, Basa Air Base. Siya ang pinakaunang fighter pilot na nakapaglaban noong World War II sa mga Hapon. Kasama niya si Villamor, napangalan din sa kanya Villamor Air Base, saka si Fernando, yung Fernando Air Base natin sa Lipa City. So tatlong major air bases ng Philippine Air Force was named after sa mga fighter pilots natin. And then during the World War II, we are fighting side by side with the US forces. So when the Philippine Army was transformed and lumabas na yung Philippine Air Force, pinangalan natin ng yung sa mga base militar natin from our very own Filipino fighter pilots who gave up their lives in defense of our country. Grabe, no? Alright, so yung mga babayan, no? So kayo, no? Sangayon ba kayo na magpwesto tayo o maglagay tayo, no? Ng mga fighter jets natin dyan sa Palawan para mas mabantayan, no? Yung airspace ng Pilipinas, no? Dyan sa parte po na yan ng West Philippine Sea. I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video upload sa atin. At syempre, maraming salamat uli, no, dun sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga bago natin subscribers dyan, at doon sa mga dati pa natin, no, na supporters dyan. Maraming salamat sa inyo. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.